Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Teka, pwesto muna tayo. Ito pong yung coach po na coach na Tambi Vlogger. Nagkakalat naman po ng kanyang katalinuhan. Kasi ito na raw po ang pinakamatalinong vlogger ngayon ng mga tambaluslos at mga BBM vloggers, no. Kaya nga po yung mga topic nila dito nila binabatay, no. Siya yung taga-research ko, no. Tapos yung mga ibang tamad na vlogger, pipick upin na lang. Ang dami mo nililigaw dahil sa yung pagkakalat ng kahinaan ng utak. Opo, mahina po utak mo. Niregalo daw ni Tatay Digong ang ayungin sa China sa kanyang natuklasan. Kala mo talaga eh. Okay, pag-usapan din po natin, sumagot na po si Pastor Quebuloy dito po sa show cause order ng Senado. So, ano po yung laman ng sagot? Ano po yung show cause order? At bilang ganti naman po si Hontiveros ay nagpahayag po na hinikayat si Senate President na mag-issue na ng warrant of arrest laban kay Pastor Quebuloy. Yan po mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, sana po yung mga nakikinig po ng mga fans, yung mga fans po nito ni Coach. Parang ayaw ko na siyang tawagin bukbuk. Makinis ng kanyang pagmumukha. Yan ba yung nakagat ng aso? Dati walang pampagamot ng kagat ng aso. Ngayon may pampakinis na ng mukha eh, no? Okay, pag-usapan po natin. Basahin natin Ang sabi niya, ang linaw eh. Oh. Yung pamagat pa lang, niregalo ni Tatay Digong, si Digong. Yan ang tawag niya kay Tatay Digong. Si Digong. Bestado. Ayungin Shoal niregalo sa China. Okay. Tapos, sa una pa lang, palpak na po yung analysis niya. Alam nyo, mag-aabogado ka. Bukbok. Bukbok. No? Tawag sa kanya ng ibang vlogger, Ano tawag nito? May pumick up na po ng ating sinasabi diyan na ninyo pakiamoy mo pakiamoy mo nga si Jared kung naaamoy mo. Ay, naaamoy daw. Si Jay Guevara yata ay nakakaamoy dito eh. Okay. Basahin natin yung binabasa niya. Mismo doon sa kanyang post. Manila Times galing. Tapos babasahin din natin yung mas kompleto. Ito po ang sinabi niya. The Chinese official said, teka po pala muna. Ang kanila pong pinaniniwalaan, ito, hindi mo maintindihan tong mga to eh. Ang source po nila, yung Chinese official. Tanong, bakit nyo pinaniniwalaan yung Chinese official? Kala ko ba anti-China kayo? Diba? Kasi pag pinaniwalaan nyo yung Chinese official na yan, dapat paniwalaan nyo rin yung sinasabi nila sa iba. Ano ba yung sinasabi ng Chinese official na to? O lahat ng Chinese official in general. Ang sinasabi nila, kanila yan. Yung buong West Philippine Sea, kanila. Hindi nyo po pwedeng sabihin na selective lang yung pipiliin natin. Etong mga magdidiin kay Digong, paniniwalaan namin. Pero yung sinasabi ng China na kanila yung
buong West Philippine Sea, kanila yung buong Ayungin Shoal, kanila yung lahat ng ating pag-aari diyan, hindi tayo dapat maniwala. Hindi po pwedeng ganun. Once na gusto nyong paniwalaan natin sila, no? Dapat paniwalaan natin. Pero hindi po ako naniniwala eh. 'Di ba? Propaganda lang din ng China yung sinasabi nila na kanila yan eh. Atin yang ayungin, katunayan, nariyan yung BRP, Sierra Madre. Hindi nyo ako maakusahan na ako ay pro-China. Kinukundin ako. Okay, balik tayo, balik. Yung kay Jarrett, binasa niya to eh. Sa Manila Times. Eto sinabi, ganito mag-discuss yan eh. Magbabasa ng konti, tapos mag-iisip ng matagal. Ito ang pausalud ng political blogging eh. Tali-talinuhan pero nakakaantok. Okay, the Chinese official said there was already an understanding with the previous Duterte administration that the Philippines would not bring in large-scale building materials to Ayungin Shoal. Ano na sasabihin? Kita nyo na, nakipagkasundo. Matagal mag-isip, hindi mo alam. Para pinapaunawa. Tama naman. Sinabi po yan ng Chinese official. Ang linaw, ulitin lang natin. The Chinese official said there was already an understanding. Ano po ibig sabihin? Meron po bang kasunduan? Understanding. Ibig sabihin, sa pagitan po nino, sa pagitan ni Pangulong Duterte at saka nung mga Chinese official na ano po? Ayan. That the Philippines would not bring in large-scale building materials to Ayungin Shoal. Na ang Pilipinas po ay hindi magdadala ng mga malalaking building materials dun sa Ayungin Shoal. Malinaw po Pero kung matalino ka, kaya nag-conclude siya, kita nyo na, pinamigay na pala yung Ayungin Shoal. Alam mo, Bukbok, abogado yung kinukuha mo eh. No? Asan dyan yung sinabi na pinamigay na yung Ayungin Shoal? Ang sinasabi, mayroong kasunduan na hindi magpapasok ng malalaking building materials doon sa Ayungin Shoal. Hindi po sinabing pinamimigay ni Duterte o nagkasundo na binigay na ng Pilipinas yung Ayungin Shoal sa China. Wala. May narinig po ba kayo? Wala. Conclusion niya yun. Hindi ka pwedeng magkaroon ng conclusion. Basahin mo dapat kung ano yung kasunduan. Ngayon, nagkamali siya ng binasa eh. Nabasa niya yung sinabi ng China na sumunod na binasa niya, we know that the Philippines with the change in government, there is a change in policies. Kita nyo na? Yan babalikan natin yan Ang sinasabi niya doon sa binasa niya to eh. Nung nagpalit ng gobyerno, nagpalit ng policy. Nagpalit po ng policy si Pangulong Marcos. Ibig sabihin, si Pangulong Marcos, totoo yung sinasabi natin kanina, na ang presidente, ang soul, siya po ang may karapatan. Di ba? Hindi nila pwedeng ikatwiran na ang nagaganap ngayon dyan sa West Philippine Sea, ang may kasalanan si Duterte. Bakit? Malinaw yung sinabi. Nung nagpalit ng Pangulo, nagpalit ng policy. So saan pumapalag yung China? Sa policy ni Duterte o sa policy ni Marcos? Sa policy ni Marcos. Ang linaw di ba? Huwag kang magtali-talinuhan, Bukbok. Ano ang hindi inaalam ni Bukbok? Kung may kasunduan, si Duterte matalino yun eh. Si Duterte matalino pong presidente, hindi po simpleng presidente yan.
kasunduan, sabi ng China, sige, huwag kayong magdadala sa ayungin ng mga building materials. In return, ano naman ang mahihita ng Pilipinas kung hindi tayo? Dapat may kapalit yun kasi kasunduan nga eh. Hindi naman makikipagkasundo si Duterte. O kaya maghanap ka dapat ng ibang source mo, Jared. Ha? Hanap ka dapat ng ibang source. Ano yung kasunduan naman? Hindi po papayag si Duterte na lugi ang Pilipinas. Wala dito sa Manila Times. Si Jared, walang kakayahan na mag-research sa iba. Si Badong meron. I-research natin yung karugtong. Ha? Ito yung sinasabi ng karugtong. Makikita natin yan sa Rappler. Yan ba talaga ang karugtong, Badong? Ulitin muna natin yung sinabi ng una. Ito, ang sinabi ng una, ito kasi magkarugtong eh, yung sa Rappler eh. It turns out, ayan. Ito, the Philippines to commit not to transport large-scale building materials to reinforce the Sierra Madre. Ayan, di ba? Yan yung binasa natin kanina. Basahin natin ngayon. In turn naman, ano mahihita ng Pilipinas pag hindi tayo nagpasok ng building material sa ayungin? Ito po yun. In turn, China would agree to let only one vessel through during regular rotation and resupply mission to the BRP Sierra Madre. So, nakipagkasundo po ang magaling na presidente ng Pilipinas na nagngangalang Duterte sa mga Chinese officials na susuplayan namin yung mga sundalo namin sa Ayungin Shoal. Papayag kami dyan. Hindi namin tatayuan yung permanent. Pero papayag din kayo na yung barko namin na pansupply, hindi nyo haharangin. Tutuloy kami sa Ayungin para masuplayan yung aming mga militar. Ayan po yung kasunduan ng China at ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Bakit wala ngayong bombahan na naganap? Jared, hindi mo naintindihan, di ba? Sinisisi mo ngayon yung bombahan na nagaganap, yung pambobomba ng tubig, yung panggigitpit sa atin ng China, sinisisi nyo kay Duterte. Samantalang ang linaw ng sinabi ng China, hindi ka na pwedeng umatras ngayon, kinot mo yung Chinese eh. Chinese official eh. Sabi ng Chinese official, wala namang gulo noon. Kasi pumayag si Duterte na hindi magdadala ng building materials sa Ayungin Shoal, pero papayag naman kami na papasukin yung barko nyo para mag-supply sa mga sundalo. Jared, tanong ko, bukbok. Kung sinusuplayan natin yung sundalo dyan sa Ayungin Shoal, occupied natin yung Ayungin Shoal, di ba? Atin yan, di ba? Nagkakasundo tayo dyan. Atin yung Ayungin Shoal. Paano mo sasabihin na niregalo yan ni Duterte sa China? Samantalang sinusuplayan natin yung mga nag-occupy na mga sundalo dyan. In fact, yun yung purpose ni Duterte. Hindi tanggalin, kundi suplayan yung mga military natin ng pagkain. Hindi katulad ngayon, kada magsusupply tayo, hinaharang tayo, hinaharas tayo dahil ayaw nating makipag-usap ngayon sa kanila. Ano mas maganda? Yung nakipag-usap tayo na susuplayan namin yan, pero hindi kami magtatayo ng permanent structure. Ngayon ba, nakakapagtayo ba tayo ng permanent structure sa Ayungin? Hindi rin naman. Hindi pa tayo pinapapasok ng maluwag. So anong mas beneficial sa atin? Yung panahon ni Duterte na pinapayagan tayong mag-supply sa mga sundalo natin na naka-occupy. Pakinggan mo to, Jared, ha? Abogado ka pa naman.
Ay, hindi pa pala abogado. Nag-aaral ka pa naman ng abogado, pinagmamalaki mo. Anong mas beneficial sa Pilipinas? Yung pinapayagan tayo ng China, hindi tayo hinaharang na mag-supply sa mga sundalo nating nag-occupy ng Ayungin? O ngayon, na kada magsusupply tayo, hinaharang tayo, binobomba tayo ng tubig, etc. Tapos sasabihin nyo, yung pakikipagkasundo ni Duterte sa China ay masama. Pinamimigay natin ng Ayungin. Nasaan doon ang pinamimigay ang Ayungin? Sinusuplayan nga natin eh. Sinusuplayan natin yung mga taga-Ayungin para manatili yung mga sundalo natin. Kaya kayo nagiging fake news dahil mali pang intindi ng pinakamatalino yung vlogger. Ako ba naniniwala ko na matalino yan? Naniwala kay ninyo yan. Naging source niya si Nino Barsaga. Di ba? Kung naging source mo si Nino Barsaga ng yung binabalita, walang maniniwala sa'yo na matalino ka. Kung si Nino Barsaga nga, hindi niya sineseryoso sarili niya. Sabihin mo kung ano naging kapalit ng kasunduan ni Digongyo. Ayun po naging kapalit. Hindi tayo magtatayo ng permanent structure sa Ayungin. Hindi tayo nagtayo, pero sinusuplayan natin yung mga sundalo natin. Kinakailangan gawin niya ni Duterte. Bakit tayo magtatayo dyan ng permanent structure? Nakipagkasundo nga tayo na amin yan, hindi namin bibitawan yan, pero papapasukin nyo kami para supplyan yung mga sundalo dyan. Di ba? Para manatiling amin yan. Yan po, ganyan po kagaling si Pangulong Duterte sa diplomatic relationship. Ine-expose nyo kunwari si Duterte, ine-expose nyo kunwari na binibenta niya Ayungin, pero sa katotohanan, nalalantad sa bansa kung gaano siya kagaling sa diplomasya. Ano po ang pahayag ngayon ni Pangulong Marcos? Ito yung Pangulo na ngayon. Tuloy natin. So, ibig sabihin ba dong, kung may kasunduan tayo sa China, di si Duterte nga may kasalanan. Bakit po si Duterte may kasalanan? Ang linaw po na sinabi ng Chinese. Tuloy natin yung binabasa ni Jared. Ang sabi ng Chinese, we know that in the Philippines, with the change in government, there is a change in policies. So, nung nagpalit na rin ng policy si Marcos. So, saan po nagkaroon ng kaguluhan ulit? Noong nagpalit na ng policy. So, sino po ang punot doon? 1+1 nyo lang po. Kung tinuloy-tuloy natin, naging totoo si Pangulong Marcos sa mga binitawan niya nung kampanya na continuation. Lalo na yan, foreign relations. Paulit-ulit nilang binabanggit yan. Ang sinasabi nila dyan, alam nyo kung ano? Ano ang sinasabi nila na pinapaliwanag dyan? Friends to all, enemies to none. Kaibigan ng lahat. Sasabihin nilang traidor. Saan nag-traidor si Duterte doon? Traidor si Duterte kung pinalayas niya yung BRP, kung sinabi niya sa mga sundalo, sige, tanggalin nyo na yung barko natin dyan. Sabi ng China, tanggalin nyo na raw. Hindi po yun eh. Ang ginawa ni Duterte, para mapanatili yung barko natin doon at nasusuplayan yung mga sundalo, asan ang katraidoran to? Baka traidor sa Amerika. Hindi sa Pilipinas. Sa Amerika nag-traidor si Duterte. Dahil lahat ng presidente, before Duterte, ang kaibigan lang ay Amerika. Kaaway yun. Hindi naman kaaway yung turing. Kumbaga,
Hindi tayo dapat, dahil kaibigan natin ng Amerika, kaibigan tapat, doon pwede kong aminin, nag-traitor si Duterte sa Amerika. Pero hindi sa Pilipinas. 'Di ba? O 'di ba? Sana naintindihan niyo 'tong mga pinag-uusapan natin, ha. Ganun po ang diplomasya, kwentuhan, usapan. Ayaw ba ni Marcos ng diplomasya sa China? Katulad ng gustong palabasin nitong mga vlogger nila. Traitor daw si Duterte. Kanino traitor? Traitor po ba yung gusto mong suplayan yung mga sundalo natin na nag-ookupa ron for 6 years? Hindi po tayo nagkaroon ng problema sa pagsusupply. Okay. Hindi po ba? Kaya yan yung pinalalaganap nila. Nag-traitor dahil iniregalo. Basahin nyo na niregalo natin yung ayungin. Basahin nyo. Masama po bang makipag-dialogo sa China? Makipag-diplomasya? Ito po ang opisyal na pahayag ni Pangulong Marcos ngayon. Ngayon po to, ha. Ang sabi po ni Pangulong Marcos, Philippines to use diplomacy, dialogues on South China Sea dispute. Yan po ang sinabi ni Marcos ngayon, March 15, habang siya ay nasa Czech Republic. Ano po ba yung ginawa ni Duterte? Yan lang po mismo. Nakipag-dialogue, diplomasya, dialogue sa South China Sea. At dahil nakipag-diplomasya at nakipag-dialogue si Pangulong Duterte, walang nagaganap na bombahan ng tubig, walang nagaganap na gitgitan ng barko. Paano mo nalaman na tagumpay yung diplomasya at ano? Kung walang binomba ng tubig sa atin, kung walang ginitgit na barko tayo, tagumpay ang diplomasya. Thank you very much sa mga nagpa-star kay Lotes Villafranca at kay Lotes Villafranca, 2 beses. Kita nyo naman. O, punta na po tayo. Mamaya na po mga katanungan. Pigilan nyo lang po. Ang sinasabi ko, lahat po, yung kahusayan po ni Pangulong Duterte, namimiss natin. Kasi, kay Pangulong Duterte, simple lang po. Hindi po tayo mapupunta sa digmaan. Dahil mahusay po sa diplomasya si Pangulong Duterte. Matapang sa kaaway, mabait sa kaibigan. Di ba ganoon naman talaga dapat? Okay. Punta po tayo rito kay Kibuloy. Finally, sumagot na po si Pastor Kibuloy sa show cause order at nanggagalaiti po si Risa Ontiveros. Ito po muna ang sagot ni Pastor Kibuloy. Kasi po, yung show cause order, para po sa kaalaman natin lahat, sinasabi po riyan na kinakailangan pong sumagot si Pastor Kibuloy within 48 hours. Bakit hindi siya dapat arestuhin gayong hindi siya nagpapakita sa Senado? Yun naman po ang sagot ni Pastor Kibuloy. Ang dahilan naman ng hindi niya pag-attend sa Senado dahil sa resolusyon pa lang ni Risa Ontiveros ay guilty na siya. So hindi pa po nagsisimula, no? Imbis na po ito ay treat na isang una, hindi naman po korte yan, tapos ikalawa, guilty na agad siya. So bakit pa siya mag-appear? Ayun po yun. Pero sumagot po siya sa show cause order. At dahil si Risa Ontiveros ay may pagkadiktador, ayaw niya pong kilit. So ngayon, kung sumagot na po siya, hihintayin naman ng kampo ni Pastor Kibuloy, hihintayin naman ng kampo ni Pastor Kibuloy na ano isasagot ng Senado. Kung ipapahuli pa rin siya, di hakbang po sila. Kaya lang, sumunod si Pastor, hindi po siya pwedeng hulihin ngayon kasi pinagpapaliwanag lang siya. Ngayon, kung hindi solve sa paliwanag,
hindi natin alam kung anong gagawin. Dahil po si Risa Ontiveros ay may pagkadiktador, ang gusto niya kagad pakulong na kagad. Samantalang inutusan po, ang utos po magpaliwanag inutusan po ng Senate President na magpaliwanag within 48 hours. At nagpaliwanag naman po si Pastor Kibuloy. Ayun po yung pagkakaiba nun, no? Okay. Ngayon, eto naman ang sinabi ni Ontiveros, gigil na gigil. Sabi ayaw niya kasi sumunod sa mga sa mga proseso. Gusto niya, hindi naman siya abogado. Ito po si Pastor Kibuloy po, maganda yung kaya hindi siya umatin, pinayuhan ng abogado na wag umatin. Bakit ka atin kung pinapayuhan ka na abogado mo na wag kang umatin? Ayun po yun. Sa legal po, ang masusunod mga abogado. Okay. Ito po ang sabi ni Risa Ontiveros, nagigil na gigil. Senate Deputy Leader Risa Ontiveros is set to request Senate President Juan Miguel Zubiri to issue a warrant of arrest against Kingdom Leader Pastor Kibuloy. Ito po ang sinabi ni Ontiveros. Kahit nga po, no? Kasi syempre maganda po yung moves ni Pastor Kibuloy. Hindi niya po inignore. Sinagot niya. So kung may sagot po si Kibuloy, babasahin nila yan, pag-aaralan nila, at sasagot, maghihintay po ngayon ng aksyon yung kampo ni Kibuloy, sasagot naman ni kunwari, sinabi, na pag-aralan ng Senate, hindi po pwede itong katwiran. Napag-aralan namin, sinabi yung katwiran ninyo kung bakit hindi kayo matend at yan ay hindi namin pinapayagan. Kaya sa susunod na hearing, dapat ka nang umatend. Ganun po yan Ay siyempre, si Ontiveros, kung hindi pabor, pero kung pabor naman, naniniwala kami sa sinabi ng yung abogado na ito ay dapat sa korte na pag-uusapan. Kaya dahil dyan, ipapatigil na namin. Ganun po yun no? Dalawa po yung pwedeng maging reaction ni Senate President ng Senado. No? Pwede po nilang yung kahilingan ni Pastor na sa korte na lang o hindi na siya atin dahil or itutuloy pa rin at paatinin pa rin siya. Okay. Ano naman ang reaction ng gigil na si Ontiveros? Ito po sabi niya. Sa totoo lang, wala nga sa Senate rules ang show cause order. The truth is, it was courtesy extended to Senator Robin at the request of SP. Kung wala nga sa rules ang show cause order, much less wala sa rules na kailangan ng cause order is not much less hearing in inaano pa kasi nila. Kaya, sa konklusyon, ito, at si SP Zubiri mismo nung Senate hearing sa pagpatayan. So nagsasabi ngayon si Risa Ontiveros na pwede naman talagang ipadaluhin kaya lang mas marunong ka pa. Kung sinasabi mo na dapat hindi 'yun ginawa ni Senate President Zubiri, hindi mo naiintindihan. May karapatan siya presidente. Sa totoo lang kung maghigpit, gusto niya maghigpit sa rules, di ba? Sa totoo lang kung maghigpit lang sa rules, pwede ngang ipag-utos na ng Senate President na i-sum up mo na yan at na malinaw na naman yung gusto mong punto na sinabi mo nga na may 3 kang batas na babaguhin para i-wrap up na yan para magkaroon na tayo ng resolution, magkaroon na kayo ng resolution para yung resolution nyo i-recommenda nyo na sa korte na magsampa na na reklamo kay Apollo Kibuloy. Kung ako ang Senate President, ganun ang gagawin ko. Hindi tayo senador Okay, ang point ko lang dito, eto, no? Eto si Risa Ontiveros, gusto niya yung siya masusunod Walang pagkilala to sa mga protocol. No? Kung ano yung gusto niya maisipan, yun ang gusto niyang masunod.
Parang noong araw, yung anti-terror law, kinakantsawan ko yan sa anti-terror law. Dalawa lang yata sila ni Kiko na tumutol sa anti-terror law. Sabi ko, tapos magsasampa sila ng reklamo sa Supreme Court. 'Di ba? Parte kayo ng botohan. Mahirap naman 'yun na pag natalo kayo sa botohan, magtatakbo pa kayo sa ibang venue. 'Di ba ang demokrasya, pag nagbotohan, igagalang niyo 'yung nanalo sa botohan. 'Di ba ganun? Ayan po mga utak nila Ang gusto po nila, lagi po silang pabida, pabibo. Okay, isa na lang po. Bago tayo alam kong atat na kayo sa mga tanungan portion. Isa na lang po. No, yun yung nakalimutan ko pa yata. Ito po yung nagkakaroon na po ng kaliwanagan, no? Talaga ang lalakas mag-fake news nitong mga tokmol na mga supporter ni BBM . Naalala nyo, pinag-uusapan natin yung Chocolate Hills, di ba? Naalala nyo yan? Ang sabi nila, panahon daw ni Duterte yan na aprubahan, panahon ni Duterte. Ngayon po, nagsalita na po si Yulo, ang DNR Secretary. Wala po silang inisyong permit. Di lalo. Naintindihan niyo po? So kung ito pong kasalukuyang administrasyon, sinabi na walang permit, kaya pinasasara na yan. Tapos nalalantad tuloy, no? Nalalantad tuloy na automatic dito sa mga BBM supporter na pag may mga issue, ang kagad hinahanap ng sisi, kagad sinisisi Duterte. Eto na nga, si Yulo na nga, DNR na ngayon. Sinabi niya, walang ini-issue ang DNR dyan na, ano ba yung ini-issue ng DNR? Permit. Wala palang permit . Yun yung point natin. Kaya alam ko na maliwanag pa sa sikat ng araw yan na imposibleng panahon ni Duterte yan. Maniwala kayo sa akin, wala nakaalam na itago yan nung panahon ni Duterte, imposible. Di po ba? Hindi po pwedeng maitago yan . Ang laki-laki. Ibang-iba pa yung kulay. Makulay. Okay lang sana kung kakulay na yung chocolate . Kaya nabibisto po, automatic po sa kanila. Ganyan din po nung meron daga, meron surot sa Naiya. Ang kagad sinabi nila, tanim yan. Tinanim yan ng mga Duterte, tanim yan. Panahon pa ni Duterte yan. Lahat makaiwas. Ngayon, nagsalita na yung DNR, wala sila palang permit. Kung walang permit, puta di lalo na noon. Bakit nyo ituturo yung panahon pa ni Duterte? Malamang wala rin permit yan noon. Hanggang dito na lang. Ngayon naman po, pupunta na tayo sa pagbibigay ninyo ng mga komento. Ayan, komento na po. Huwag po kayo masasaktan kung na-expose po yung pinakamatatalino yung mga vlogger. Talagang ganun . Bugokis kayo. Kung yung pinakamatalino yung vlogger mali-mali yung pang-intindi, paano pa kayo? Napakasimple lang po nun. Pero ang dami po naliligaw nun. Akalain mo, magagalit kayo kay Duterte na pinamigay na raw yung ayungin, pinamigay. Yun naman pala, nakipagkasundo si Duterte para masuplayan yung mga taga-ayungin. Yung barko